Muli po, nagbabalik tayo sa ating programa, Ugnayan sa Pagpapawid. At gaya po na nabanggit natin ay mayroon po tayong paunahin ngayon at maganda po magiging talakayan natin ngayon. Bago po yan ay babasahin po muna ni G ang ating tema at konteksto para sa talakayan natin. Tema po natin para sa gabing ito ay Damayang Mahihirap sa Gitna ng Unos. Sunod-sunod na bagyo ang humagupit sa ating bansa na nagdulot ng paglubog sa baha ng maraming lugar sa mga lungsod at mga probinsya sa ating bansa. Marami ang nasirang mga sakahan at pangisdaan. Libo-libo sa ating mga kababayan ang lubhang naapektuhan at karamihan dito ay ang ating mga mahihirap na kababayan na karamihan ay nawala ng tirahan at kabuhayan. Habang hinahagupit ng bagyo ay patuloy naman ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at kahit panaantala ang inaasahan ayuda mula sa ating pamahalaan, ay nagtulong-tulong ang taong bayan upang makapagpaabot ng tulong sa mga sinalanta ng unos. Okay, yan po ang ating tema, Damayang Mahihirap sa Gitna ng Unos. Okay, napakilala ko po ang ating paunahin. Ang paunahin po natin, isang leader moralita at siya po ang Secretary General ng Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay at isa rin po siyang kandidato bilang senador sa hanay ng Makabayan Coalition. Walang iba po ang ating pong paunahin ngayong gabi ay si Cayo Peña Camimi Doringo. Gandang umaga po dyan, Cayo Peña, at magandang gabi naman po dito sa Roma. Bati po muna tayo sa ating mga taga-subaybay. Opo. Sa lahat po ng mga nakikinig sa Ugnayang Himpapawid, magandang gabi po dyan sa Roma. At syempre, magandang madaling araw po dito sa Pilipinas, no? Alas 4 ng madaling araw. First time na nangyaring may nag-interview ng madaling araw, kaya talagang nagbago tayo ng siguro pasensya na ho sa boses, no? Umaayon pa sa sa pagising. Yun, Kami po pero ay nagpapasalamat at nagpapasalamat po talagang alam. ako. Opo, nagpapasalamat po kami sa Nagpapasalamat po pagpapaunlak. ako sa pagkakataon. Matanong naman po muna, ma'am, kamusta naman po ang panahon ngayon dyan sa Pilipinas? Medyo na po amihan na po ngayon, kaya yung mga may hika po, medyo po tayo ng ating mga kalusugan kasi yung pabagong panahon, isa po doon sa trigger ng mga may hika. At alam niyo naman sa Pilipinas, marami pong may hika, no? Kayo rin po dyan, mag-ingat din po kayo kasi alam Opo. namin, mas malamig na ata ang panahon ninyo. Nag-uumpisa na ho. Nag-uumpisa na pong lumamig, kaya kailangan na po ng mga heater sa bahay dito. Kami Pemi, alam po na, nabalita namin, sunod-sunod na bagyo ang dumaan dyan sa Pilipinas. Kamusta po ba kayo? Hindi po ba kayo naapektuhan ng bagyo? Kamusta po sa inyo sitwasyon sa pamilya nyo dyan, atin sa Pilipinas? Opo. Dito naman po sa National Office ng Kadamay, hindi naman po siya ganun kaano sa mga bagyo, no? Kahit yung mga baha. Pero di syempre, sa pangmalawakan po, matindi yung hagupit talaga ng mga bagyo sa ating bansa. Lalo na po dun sa mga lugar ng mga maralita kung saan malalapit sa mga creek, yung mga bahay ay barong-barong, no? Konting hangin lang po, nagliliparan na lahat ng mga bahagi ng bahay. At sa sa usapin naman po ng mga magsasaka natin, marami ho talaga yung mga dumapang mga aanihing palay na lang, dumapa pa, lumubog sa baha. Meron nga po sa bandang Laguna, nung inani ang palay nitong panahon ng kay Enteng at Opel na bagyo, no, ay binabangka na yung palayan dahil nga daw po hanggang sa ngayon na matubig pa doon sa kanilang palayan. Kaya napakahirap po lalo ng sitwasyon ng mga kababayan natin dito sa Pilipinas, mula sa dating mahirap lalo pa kung naghihirap sa ngayon. Okay po na. Okay. Buti naman po at nasa maganda talaga, hindi kayo na masyadong naapektuhan, no? Yung bagyo. Bagamat alam po namin, karamihan talaga sa ating kabayan ay apektado. Salamat at ligtas po kayo, Kap Nini. Opo. Okay. Okay, ma'am. Para po sa pagpapatuloy, ay maaari niyo po bang mailahad kung ano po ang kadamay? Kailan at paano po ba ito nabuo at paano po ito nakakatulong sa ating mga mahihirap na kababayan? Sige po. Mula po dun sa pangalan niya, pag binuo po natin yung kadamay ay Kalipunan ng Damayang Mahirap. Ibig sabihin po, samahan nito ng iba't ibang samahan pa
ng mga maralitang tagalungsod, no, mas lalo sa nakatutok sa maralitang tagalungsod. Ginawa po siya dahil dun sa isyong kinakaharap ng mga maralita at para magtambol, magpalakas palalo ng panawagan ng mga maralita. November 7, 1998, nung ginawa po ang Kadamay, kaya nasa 26 years na po siya. At isa po ito dun sa nagsulong ng laban nung Payatas tragedy ng 2000, no, kung saan daan-daan na mga kapamaralita yung natabunan ng bundok na basura sa Smoky Mountain, sa Payatas. Kaya po talagang nakita natin na kailangan mula dun sa mga nagbuo ng Kadamay, nakita nila na kailangan magkaroon ng boses yung mga maralita at magkakaroon siya ng representasyon sa pamamagitan ng organisasyong sigurado at tunay na magsusulong ng kanyang laban. Hinggil po dun sa, syempre, ang usapin naman po ng maralita ay hindi lamang sa pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa, kung hindi hanggang sa loob ng mga komunidad, paano yung edukasyon ng mga bata, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, nananawagan pag may pagtaas ng mga singil sa kuryente at tubig, kasama po tayo dyan, pagtaas ng presyo ng langis, kailangan mapababa dahil nga po ito yung nagiging ugat kung bakit nagtataasan ng lahat ng mga bilihin. So marami marami po yung issue pang komunidad talaga, yun yung mga isyung tinatanganan ng Kadamay. Kaya nga po madalas sinasabi bakit daw sa issue ng manggagawa may kadamay, sa issue ng magsasaka may kadamay, syempre po konektado po lahat ng bagay sa loob ng komunidad. Kaya po kailangan talaga nating palakasin. No, bagamat naging kilala ang kadamay dun sa panahon ng Occupy Pandi para sa paninirahan. Pero hindi lang po sa paninirahan ang isyong binibitbit ng kadamay. Okay, maraming salamat po. Ayun, marami pong natututunan tayo dahil ngayon naunawa natin kung bakit napakahalaga yung organisasyon yung nakadamay. Ano po? Nabanggit niyo na po yung ilan. Maaari niyo po bang mailahad yung pangkalatang kalagayan ng mga maralitang Pilipino at meron po bang mga proyekto na ginagawa ng ating gobyerno para matulungan ang mga mahihirap nating kababayan? Yung kalagayan ho kasi ng mga maralita, mula dun sa binabanggit na may 30 million urban poor, no? Dahil nga po nagpapatuloy yung mga ah, nagaganap na pagpapahirap sa issue ng mga magsasaka, kaya talagang ang nagiging tendency po ay umalis sila doon sa mga lugar nila, inaagaw ang bukirin nila, nagkakaroon ng mga labanan sa area, no? Dahil nga po doon sa tumitinding mga development aggression, kaya po napapadpad sila sa Metro Manila para magkaroon ng maayos na buhay. Kung paano tinitingnan ng mga kapwa Pilipino natin yung pangingibang bansa. Dahil mas maganda yung magiging buhay, may mataas na sahod, kaya po padami ng padami. Habang marami rin pong mga manggagawa sa ngayon, yung nawawalan ng trabaho na nagiging dagdag din ng datos ng mga maralita, kahit din po yung usapin ng mga jeepney drivers, di po ba? Dahil dun sa PUB Modernization Program, marami pong mga dating may sariling sasakyan ang nawawalan na. Kaya nga sabi nga namin, bukas makalawa, magiging datos na rin sila at magiging bahagi sila ng datos sa mga maralita sa ating bansa. Bukod pa po dyan, yung sinasabi ko may proyekto, merong mga maliliit na mga ginagawa para sa mga maralita. Pero sabi nga po natin, hindi ba na solution yung gusto natin? No? Hindi dapat ayuda, yung napakaliit na ayuda na kailangan pang magmano ng mga mamamayan para lamang makaabel. Ibig sabihin, kailangan kakulay mo yung politiko. Lagi pong may mga ganun no? Yung mga kapwa maralita na binaha, pupunta sa evacuation, yung iba hindi makakapunta sa evacuation, ang bibigyan lang ng ayuda yun nasa evacuation. Samantalang pare-parehas naman po binaha yun nasa komunidad. At nakikita po natin na hindi po ito yung solusyon na dapat na ginagawa ng ating pamahalaan.
dahil nga po hindi siya sapat at hindi siya nakakatugon ng maayos. So, palpak po talaga yung mga proyektong ginagawa ng ating pamahalaan. Okay po. Maraming salamat po. Mm. Nabanggit niyo yung sa ayuda, no? Meron po palang mga kahit papaano band-aid solution o ayudang naibigay, ano? Pero Yung, hindi po yun sapat Oo, para sa ano. opo. Hindi po talaga sapat. Alam niyo po nung panahon pa ng Karina, nagkaroon na po ng pagkilos ang Kadamay kasama ng isa pang medyo malaki ng isa pang grupo ng mga maralita, Kadamay at PLM. Yung PLM po ay pinagkaisang lakas ng mamamayan na nakakonsentra mas marami sa Quezon City District 2 at District 4 ng Quezon City, no. Bagyo Karina pa ho, nangalampag na kami sa DSWD. Kasi nga, marami pong pumapasok na report sa page ng Kadamay na bakit kami, hindi lang kami nagpunta sa evacuation, hindi kami nakatanggap ng DSWD relief packs. Yung mga ganun pong reklamo ng mga tao. Nung, nung nagkaroon po ng pag-uusap, nalaman namin na kailangang may gawin, no, para malaman ng pamahalaan na may ganitong kalaki na apektado. Pero bakit hindi nila binababaan? Yun ho yung problema eh. Alam na nilang may mga biktima ng mga pagbaha ng mga community, pero wala tayong nakikita na taga-gobyerno para man lang alamin ano na nga po ba yung kalagayan. Kasi nabanggit ko naman po kanina, pag mga barangay o minsan LGU man, pag hindi nila mga tao, pag hindi kakulay nila itong mga biktimang ito, hindi naman po nakakatanggap ng tulong o ayuda. Mula po doon sa Bagyong Karina, dumaan na po si Bagyong Enteng, may Opel na, may Christine na, may Christine. Christine, di ba? May Christine pa ho. Nakapagbigay lang ho ang DSWD mula doon sa halos buwan-buwan namin pagkilos ng 2,000 doon sa mga apektado. Kasi nakagawa ho kami ng master list na umabot sa 5,000 mahigit na katao, no? Mula sa Malabon, sa Caloocan, Quezon City, at hanggang Montalban, Rizal, may mga naabot po tayo doon. Alam namin, napakaliit na datos pa lang nung 5,000 mula doon sa malawakan talagang naging biktima ng mga bagyong ito. Pero sana, kaya nga po kasama ng talagang ayuda at kompensasyon kasi hindi lang po talaga sapat yung ayuda. Hindi po makakapagpagawa ng mga nasirang bahay o mga nasirang gamit ng mga estudyante yung isang box na ayuda ng DSWD at yung 2K na financial assistance na binigay nila. Saan po aabot yun? Mm. Kaya nga po. Yun nga po, nakikita nga po natin, mas yung nagtutulong-tulong na nga dahil nga sa kakapusan sa suporta, tulong ng gobyerno, nagtutulong-tulong ng mga kababayan ano po, para isa gawin na yung bahay na nasira, kumpunihin, tulungan yung iba pang mga kababayan. Kumbaga, kahit nga po yung hanin namin mga migrante, kami po, nagpapabot po kami ng tulong, donasyon para po makabot sa ating mga kababayan. Kasi nga po, wala talagang nabanggit nyo, parang kung sinong malapit lang sa kanila, yun lang po nabibigyan. Paano naman po yung mga iba pang tao na nangangailangan? So paano niyo po hinarap ito? Di ganyan nga po ang sitwasyon niyo na tapos ang ayuda, paano po ninyo nairaraos, kumbaga, ang, ang inyong Yun sitwasyon? nga po, di ba? Kaya po lalong nakakagalit. Kasi imaginein mo, maririnig natin lagi sa balita, may pinagtatalo ng trilyon-trilyon na national budget, may mga malalaking halaga ng pera na nakurap, napunta lang dun sa bulsa ng iilan, habang marami yung umiiyak, nagugutom, pero wala silang ginagawa. Tapos nagkakaroon pa ho ng mga hearing-hearing, pero wala pa rin naman sa ngayon, wala pa rin tayo napapanagot. Pero yung isa lang po, talagang gusto natin mangyari, yung pagbibigay ng suporta ng pamahalaan sa mamamayan ay bahagi ng kanyang responsibilidad. At hindi dapat ito ipinapasa dun sa mga may mabubuting puso ng mga kapwa natin Pilipino. Kasi iba pa rin po yung nagbigay ng tulong, yung mga taong, ayan, katulad nga po na nabanggit nyo, no, yung mga migrante, nagtutulong-tulong para makabigay din ng suporta sa mga
kakilala at mga kamag-anak na nagiging biktima ng mga kalamidad dito sa ating bansa. Pero ibang bagay pa rin po yung responsibilidad mismo ng pamahalaan. No, kaya nga po tayo nagbabayad ng buwis eh. At hindi po pwede sabihin na porket maralita kami, hindi kami bahagi ng kinukuhaan ng buwis kasi mayat maya ho sa lahat ng gastusin ginagawa, binibili kahit mga bata, kahit baby nga po, di ba? Dahil Gatas. bumibili ng gatas at diaper yung nanay, bahagi siya ng buwis na ito. Kaya yung lagi po nating panawagan, gamitin ng maayos yung pondo ng bayan. Kasi maraming pera. Kung paano lang po talaga pinangangasiwaan yung paggastos ng pera at kung saan ito gagamitin, yun po yung hindi maayos yung ginagawa ng pamahalaan natin. Kaya kung bakit kinakailangan pang mga lampag muna ng mga maralita bago siya bigyan ng ayuda at tapos palalabasin dahil tamad lang ang mga maralita eh, sa totoo lang po, di ba? Ilan nga po ang trabaho ng mga maralita para lang masuportahan yung pamilya niya. Pero wala talaga eh. Kulang talaga dun sa pagkakaroon ng maayos na trabaho, may nakabubuhay na sahod, at yung mga batay mga serbisyo na imbis na doon gastusin yung pondo ay napupunta nga po sa korupsyon. Hmm. Kung napanood nyo nga po yung sa balita, yung pag-iimbestiga kay doon sa Office of the Vice President, di po ba? Hanggang Okay. sa naging kagawaran ng edukasyon, naging corruption diyan, mamaya talagang nakaka ano po pag pinapanood nyo, tapos yun nga, tanggi sila ng tanggi na wala naman naganap na katiwalian. Pero lumalabas talaga, na-cite pa nga yata in contempt yung ano Kung nakakagawa sila ng mga ano yun, yung mga gawa-gawa ang mga kaso. Ngayon nakakagawa silang gawa-gawa ang mga resibo. mga resibo, Yung mga Okay. sari-sari na po. mm, Tapos tama po kayo doon, no, na sa halip yun po ang pagpukusan dahil alam naman natin na ang ating bansa ay daanan talaga ng bagyo. Tapos pinaghahandaan talaga na yan ng pamahalaan. May nakalaang pondo, mga kagamitan. Sa halip na yung pondo ay nakatiwangwang at yun nga, nakinukurako, dapat po ay pagplanuhan ng maigi dahil alam na naman nila ang ating kalagayan ng ating bansa. Pero tama po yun na kayo yun na kailangan pang kalampagin nyo natin. Tahanin natin mga Pilipino na kailangan pang para pakilusin kaya kayo umupo diyan di ba dapat sila ang ano diyan ang gumawa. So bakit pa Okay. sila nananatili diyan kung hindi naman nila kaya kanilang gawain? Yun nga po ang nakakalungkot. Sige po. Maraming salamat po. Saka doon sa ano po, 'di ba si Mary Jane Veloso po, 'di ba, isa din yung biktima din po ng kahirapan kaya bakit po siya napapunta ng Indonesia? Ano po ba yung Victim. magiging ano niyo sa kalagayan ngayon ni Mary Jane? Ay, kaya nga po, di ba, nakakalungkot na yung mga kababayan natin na naghangad ng magandang buhay para sa pamilya nila dahil nga walang maayos na maibigay na trabaho dito sa bansa, lalabas ng bansa. Kahit na, syempre, alam naman po natin na delikado yung pagpunta sa ibang bansa dahil hindi mo naman alam kung anong ugali ng magiging amo mo. Pero inaanuhan yan nilalampasan ng mga kababayan natin dahil dun sa hangarin na mapag-aral yung mga anak niya, makakain ng 3 beses yung pamilya, lahat ng suporta na kailangan bahagi dapat yung pamahalaan natin. Hindi natin nararamdaman, hindi natin nakikita, kaya tayo mismo yung gumagawa kahit na nga buhay na natin yung nakataya. No? Kaya ang sakit pong isipin na dahil lang sa kagustuhan mo na mapaunlad yung pamilya mo, darating dun sa punto na ganito nga po yung haharapin. Siyempre, sasabihin natin na okay na yon na makulong kaysa namatay. May mga ganun tayong minsan pag-iisip. Pero kung susumahin, hindi dapat talaga nangyayari kung nagiging maayos lang yung ating pamahalaan. At wala rin po kasing pinag-iba yung ganyan sitwasyon ng mga OFW, ng mga migrante sa mga maralitang nade-demolish. Kasi Mm. lagi po sinasabi nila, demolisyon, bahay lang naman yung nawawala. Hindi po bahay lang eh. Yung buhay, yung kabuhayan ng mga taong
nagiging apektado dito sa mga ginagawa ng pamahalaan natin. Bakit mas pinapaboran pa nila yung mga mayayaman kaysa doon sa mga maralitang mas nangangailangan? Bakit kailangan ibigay ang lupa sa mga mayayaman para tayuan ng mga establishment nila habang yung mga maralita itinataboy parang basurang itinatapon sa malalayong mga lugar? Bakit kailangan may mga kapamilya tayo na pupunta pa sa ibang bansa, no? Dahil hindi talaga maayos yung patakaran sa namumuno sa ating bansa. Kaya yun po yung talagang dapat mabago eh. Yung sistema at saka yung pananatili ng mga political dynasty sa ating bansa. Dahil sila yung nagtataguan ng mga kasalanan nila at na imbis na magamit nga para doon sa pagsiselbi talaga. Unang-una, bago naman po sila pumesto, di ba, nangako sila na gaganda ang buhay ng mga mamamayan. Pero hindi po natin naramdaman, walang pagtaas, ay wala akong nakita tayong 20 pesos na kilo ng bigas, walang pagtaas ng sahod ng manggagawa, barya-barya lang, hindi naman po ito yung kailangan. No? Tapos, yun nga po, napapriority yung mga batas para dun sa, o pondo, para dun sa mga anti-insurgency. Pero sa totoo lang, ayaw lang talaga nila na may mga kritiko, ayaw nila na may nagsasalita at dito ginagamit yung mas malaking pondo ng ating bansa. Yun nga po, yung parang binabanggit ko rin kayo yung confidential fund na kung saan Okay. ginagastos. Nakakalungkot na po. Kung tutusin po, nabanggit nyo rin, no, na may ano naman yung ating meron naman tayo resources. Kagaya ang bansa natin talaga, ano po, mayaman, no? Pati sa pag-aaral, mayaman sa likas na yaman ng ating bansa, karagatan natin. Yun nga po, yung mismanagement lang ng ating pamahalaan ang nakikita natin, no? Na hindi na ay kumbaga nabibigay talaga yung para sa mamamayan, na nalililang yung para sa ating sambayan ng Pilipino, ano po. Yung Ah, kayamanan ay ninanakaw ng mga taong at ang iba na ikinabang, kumbaga mga dayuhan, ano po. Ano Mm. pong um, bakit kaya po sa ganitong sitwasyon, mayaman naman tayo sa likas na yaman, bakit ganon? Ano pa rin, naghihirap pa rin po tayo sa bayan ng Pilipino. Ano po ang sa inyong pananaw, ano po kaya ang dahilan? Siyempre, yung nga po, yung pangunahin, matindi talaga yung corruption sa ating bansa. Kaya imbis na gamitin yung pondo ng bayan para dun sa mga talagang pangangailangan ng mamamayan, yung mapaglilingkuran dapat yung mas malawak na mamamayan, napupunta lamang po yung kung kabanang yaman natin sa ilang mga tao, no? Yung mga political dynasties nga. Yan, kasi syempre, hindi naman po gugustuhin ng mga nasa mga pwesto na yung mga negosyo ng pamilya nila o yung sarili ng negosyo ay ma mabangkarote dahil sa pagiging mabuti nila, no? Talagang pumwesto ho sila kung saan man sila ngayon, hindi para maglingkod, kung hindi para siguraduhin yung kayamanan nila na magme-maintain at mas lalo pang lolobo. Pag Tapos, sariling interes, kumbaga po. oo, pansariling interes at masakit kasi nga po, kahit yung mga katubigan natin para dapat sa mga mangingisda, makakapaglaot sila ng maayos, hindi sila nasusuportahan. Bagkus pa nga, di ba? Ginagawa pa tayong collateral damage kasi gusto pag awayin pa tayo po pwede namang mag magkaisa na lahat. Sige, lahat tayo mangisda sa West Philippine Sea, sa karagatan kasi wala naman talagang may-ari niyan. Pero ano yung itinutulak sa atin, makipaggerahan tayo. Pag nakipaggerahan po tayo, di lalo pong magiging problemado yung ating mamamayan. Hindi naman po sila lang ang apektado eh. Sila na gusto makipaggerahan kung hindi pati tayong mga maralita at mas mahirap po yun kasi lagit-lagi yung mga maralita yung nahuhuli kahit sa naman pong mga gera, sa mga kalamidad, laging maralita yung hindi siya Oh, makakapag panibagong bahay pinaka-apektado po. agad, yung mga ano, no? Yung mga magsasaka natin, inaagawan ng lupa. Alam niyo po, nakarating ako sa Bacolod noong November 6 hanggang 8 na nagpunta kami ni Coronel Arambulo, isa din sa makabayan senators natin na
para makipagtalakayan at alamin ano talaga yung problema ng mga kapwa Maralita. Nagkakaroon po ng reclamation sa Banago, isang lugar sa Bacolod. Tapos nung may pinuntahan po kaming isang area din ng mga magsasaka tubuhan, nakita namin kahit po tubuhan, kinakwari. Sabi ko nga, first time kong nalaman na, kasi ang alam ko lang pong nakakwari talaga ay mga kabundukan. Pero doon, nakita ko talaga mismo, kahit tubuhan, kinakwari. Ibig sabihin po, yung malawak na mga bukirin natin para sa tubuhan na isa sa pinagkukunan ng kabuhayan ng mga tao doon ay hindi na nagagamit para lamang talaga dun sa kanyang natural na purpose. Kung hindi, para pagkakitaan. Kasi nga po, mas malaki daw yung binabayad. Tapos makikita nyo ang nakatanim ay mga solar panel, no, na ibinebenta rin daw sa Metro Manila. Hindi talaga nagagamit ng maayos yung ating mga resources para sana matiyak na may pagkain tayong sapat para sa lahat. Kung tinutulungan po kasi yung mga magsasaka natin at mangingisda, tapos may mga dagdag na pasahod sa mga manggagawa, sigurado naman po tayo na iikot yung ekonomiya natin at makakatindig tayo ng ng sarili natin na hindi natin kailangan mangutang sa ibang bansa na napakalaki naman po ng interest, no? Kaya po kailangan po talaga ah, matigil itong mga matitinding mga korupsyon na nagaganap sa ating bansa at pangasiwaan talaga yung yaman ng bayan para dun sa mga mas makabubuluhang mga gastusin na alam natin magsisilbi sa lahat, yung pagpapaunlad ng edukasyon, pagpapaunlad ng usapin ng kalusugan natin, yung mga serbisyo, bahay, yun po ang kailangan ng ating Kabuhayan po. mamamayang Pagpapaunlad po ng Pilipino. mga kabuhayan. Mga ganun. Tsaka Opo, yun po talagang maghalal na maglilingkod na talaga sa totoo maglilingkod sa ating mga mamamayan. opo. Tama po yung nabanggit nyo kasi kung uupo at pang sarili interest lang din naman niya ang kanyang asikasuhin, baliwala nga din yung pagmamahal. Walang pinagkaiba sa mga dating nakaupo ng Hmm. ano po. Tapos meron pang pamilya pa, di ba? Nabanggit nyo, dynasty na ganoon din ang interest. Parang interest lang ng pamilya na. Wag Parang lang yung, parang uupo yung pamilya para wag lang mapunta sa ibang tao pa yung ulit yung yaman nila. kayamanan nila. Opo. At hindi lang po yan sa mga national level natin, di ba? Mula sa SK chairman, Mm. apo ni ganito, apo ni ganyan, pamangkin ni ganon. Ang ginawa na pong kabuhayan, ginawa mo, opo, ginawa ng Ginawa ng trabaho buhay na. talaga. Yung, oo, yun na yung ginawang kabuhayan. Alam naman natin, hindi yung mismong sahod lang nila yung hahabulin. Siyempre, alam naman po natin, may sahod naman pag naluklok ka sa pwesto. Pero sila, iba talaga eh. Gusto talaga nila masigurado yung yaman nila. Sila lang yung control dun sa mga bagay-bagay. At mas malaki yung corruption. Kaya nga po, di ba, pinagmalaki pa ni BBM nung nakaraang SONA niya. May flood control tayo, nakahanda ang Pilipinas. Pero nung dumating si Karina, o Lubog po. nasampan, binaha ang Metro Manila. At hindi lang po Metro Manila, pati kanuglog na mga probinsya. Tapos nung umikot siya, ang sasabihin niya, kasi yung mga mahihirap, tapon ng basura, kaya yung flood control hindi gumana. Eh bakit po kaya maraming plastic na sinasabi nila? Una, wala akong pambili yung mga maralita ng sako-sakong bigas. Wala akong kaming pambili ng mga galon-galon na toyo, suka. Ang kaya lang namin bilhin mula doon sa arawang kinikita namin sa mga kabuhayang meron kami na alam naman namin marangal at hindi kami nagnakaw sa ibang tao, wala kami tinapahang karapatan ng iba, no? Ito lang ho yung kaya namin bilhin dahil napakataas na ng presyo ng mga bilihin. At hindi po namin yun kasalanan. Kasalanan ng pamahalaan natin kung bakit walang maayos na hanap buhay ang mga tao. Nga, trabaho ang mamamayang Pilipino. Yun nga po, yung sa pilitang pag-imigrasyon, nabanggit nyo rin. Kaya kagaya ng Mary Jane, di ba? Na kahit wala siyang kamalay-malay, ganun palang plano sa kanya. Marami pa pong biktimang mga OFW na ganyan ang kwento. No po. Yun nga, Oo. tama po yung ano, sana makagawa rin ng isang
makalika ng programa talaga ang ating pamahalaan na makakalika ng trabaho. Okay, pambasang industrialisasyon sa atin. Okay po. Meron ditong comment si Ah, Chris Marie Saldivar. Yun daw pong kayamanan ng bansa ay kinuha ni Mary Grace Piatos. oh. Ito rin nga po, may comment din si Cesar Zapata. Tama po kayo. Nasaan ang tulong ng gobyerno? Wala, puro tayo mga mahihirap pa nagtutulungan at nagdadamayan. Makita mo, Walang, taga-gobyerno tumutulong sa mahirap? Wala. Yun lang po parang inano po niya rito. Tayo-tayo nga lang mga mahihirap pang ano. Maraming salamat po sa Okay. komento. Okay. Ah, Bilang isang kandidato pong senador sa ilalim ng Makabayan, no? Alam po namin kayo pa isang kandidato. Ano po ba ang inyong mga plataforma sa, para pagbilang isang senador? Opo. Yun po, no, masaya po kaming ibalita sa lahat ng mga kababayan natin. Yung Koalisyong Makabayan po ay nagkaroon ng 11 kandidato para sa 12 ibobotong senador sa 2025 midterm election. At dahil po mga sectoral leaders kami na hindi pa man po dumarating doon sa puntong nag-file kami ng COC, alam na namin talaga na hindi para sa sarili yung ginagawa namin, bagkus ay nagsisilbi tayo para mas malawak na hanay ng mga sektor natin yung ating natutugunan. At syempre, labas pa dun sa sektor natin kasi magkakaugnay naman po yung sectoral leaders ng mga Makabayang Coalition. Ako po mismo bilang Maralita at alam kung ano yung mga problema ng mga kapwa Maralita, yung ating pong plataforma ay katiyakan sa hanap buhay. Kasi alam nyo po, bahagi ng mga Maralita ay mga ambulant vendors, mga pedicab drivers na sa ngayon ho kasi marami na tayong mga public markets na pina-privatize, no? Katulad ng Cebu, sa Iloilo, sa Baguio City, kahit po yung Balintawak Market na isa sa bagsakan ng mga produkto mula sa Southern Tagalog at Central Luzon na pinagkukunan ng mga murang bilihin dati para sa mga tali-tali pa sa paligid nito ay nagiging pribado na. At kaya gusto po natin talaga na magkaroon ng katiyakan sa hanap buhay, yung matigil po yung mga clearing operation na araw-araw kinakaharap ng mga pedicab drivers at ng mga ambulant vendors. At syempre po, para dun sa katiyakan sa paninirahan, dahil nagpapatuloy yung mga demolisyon kahit wala pong maaayos na relokasyon. Nabanggit ko naman po kanina, yung usapin po ng demolisyon, hindi lang po basta may bahay na paglilipatan. Ang tanong, may kabuhayan ba doon sa paglilipatan sa kanya? Kasi kahit po patayuan mo yung Maralita ng pinakamagandang bahay para sa tingin niya, pero kung wala pong kabuhayan, aalis at aalis. At nasasayang lang din po yung pondo ng bayan sa ganitong proseso, di ba? Marami pong nakatiwangwang na mga pabahay na ginawa mula sa buwis ng mamamayan. Pero hindi matitirhan dahil nga po, una, walang kabuhayan, walang mga social services na kailangan doon sa lugar. Parang basura lang talagang itinapon yung mga Maralita. At hindi po dapat ganon yung paggagawa ng programa para sa pabahay. Siyempre, kasama rin po kami o yung plataforma natin dun sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at mga bayarin kasi bilang nanay, alam na alam ko ho kung paano higpitin yung sinturon para lamang paaral tayo ng anak, no? At laging nasasagka po dyan yung 3 beses dapat na nakakakain yung ating pamilya. Pero dahil nga po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, na nakaugat naman po dun sa lingguhang pagtaas ng presyo ng langis. Minsan nga po, di ba, ginagawa pang dahilan yung pagkakaroon ng mga gera sa ibang bansa kahit hindi naman tayo dun kumukuha ng langis. Ganun kauutak yung mga negosyante para lamang masabi na kailangan magtaas ng presyo ng langis sa ating bansa. At syempre po, yung mga serbisyong panlipunan nga
no? Dahil nakikita naman natin sa bawat pag-iikot natin sa pagpunta sa mga area ng mga Maralita, yung kawalan po talaga ng serbisyo ng kalusugan, yung edukasyon, kahit po sabihin natin may libreng edukasyon, hindi lang naman po yung ah, bayad dun sa school ang kailangan suportahan. Mula po sana dun sa bago pa lang pumunta sa eskwelahan yung bata, makakain, masigurado na may pagkain siyang maayos, nutritious talaga yung pagkain, no? Hindi yung inaamag na na Nutriban, hindi inaamag na mga gatas yung kailangan. Kailangan dun pa lang po sa bahay niya, nakakakain na siya ng masusustansyang pagkain. Hindi puro mga frozen foods na dahil nga po kinakailangan pati tatay at nanay nagtatrabaho na ngayon. Kaya hindi na rin, kumbaga kung ano na lang po yung mabilis na lutuin, di ba? Pero mas gusto po natin talaga maging mas sustansya yung pagkain ng mga bata para masigurado din po natin na magiging maayos yung kanyang kalusugan at hindi kinakailangang mayat maya nasa ospital yung mamamayan. At yan, tapos yung mga serbisyo po ng tubig at kuryente na malaki pong problema sa mga maralitang komunidad. Kasi yung iba kahit gustuhin po nila, may kakayanan silang magkaroon ng sariling linya ng tubig at kuryente, pero dahil po maraming mga requirements, kung paano kahirap yung requirements sa mag-a-apply ng trabaho, ganun din yung pagkakaroon mo ng serbisyo ng tubig at kuryente. Alam naman po natin ang tubig ay buhay, pero napakahirap po niyang makamit sa mga komunidad ng Maralita kasi kailangan mong humingi ng mga permit, kailangan i-check yung bahay mo kung qualified ka para magkaroon. Yun nga po, di ba, maraming mga Maralitang bahay ay walang sariling banyo doon sa loob. Minsan, nagsishare, kaya yung sanitation din. Talagang marami pong problema yung mga Maralita. At kailangan po talaga nating paunlarin. Sabi nga, marami pong nagsasabi, anong araw yung magagawa ko? Labandera lang ako, wala akong tinapos. Sa totoo lang po, high school graduate ako. No? Pero simula ho nung na-organize ako, nakita ko kung ano yung problema ng mamamayan. Kaya alam ko sa sarili ko, marami akong kakayanan, labas pa dun sa mga nakaupo ngayon sa atin bilang mga senador na ano ang ginagawa habang nagkakaroon ng mga hearing, naglalaro lang ng cellphone, nag-aayos sa mga bigote, 'di ba? Hindi naman po ito yung kailangan ng hindi po dapat tignan yung pangalan lang, yung apelyido, yung pagiging sikat. Ang kailangan po talaga natin, makita natin mula doon sa may plataforma, ano na po ba yung napatunayan. At kami po, masasabi naman namin doon sa pagiging sectoral leaders namin na tumitindig kami para doon sa kagalingan ng ating mamamayan. Hindi lang po pang loob ng opisina, kung hindi hanggang sa kalsada, kaisama kami ng mamamayan. Alam namin yung mga pinaghihirapan, dinadanas nilang hirap dahil doon po kami nagmula. Kaya pag nakapwesto ho kami sa Senado, alam namin yung gagawin namin, maglilingkod talaga doon sa mas malawak na hanay ng masang pinaglilingkuran natin. Yun po. Okay, napakaganda po ng inyong plataforma at tiyak po, sa dami ng naghihirap sa atin, tsak na pipiliin kayo na ialal kasi mula sa hanay natin kayo, no? Sa hanay ng mahihirap, alam, danas nyo at inyong naisolusyonan. Tama po yung nababanggit nyo na mas lamang kayo sa usapin ng paano naranasan ng taong bayan talagang tunay na kahirapan. Kasi yung iba ngayong nakapwesto, di naman talaga mahihirap mga yan eh. Mga milyonaryo, mga... Kaya hindi nila po ramdam kung mapaupo man sila. Parang hindi sila makaano ng pagtulong sa mga hirap kasi hindi po sila Oo. doon nagmula sa kahirapan. Sarili interest nga eh. Sa Nabanggit Opo, nyo di na po ba? na. Kasi kami nararanasan naming mag-abang ng sasakyan sa kalsada. Minsan 30 minutes kang nakatayo, kailangan mo makipag-agawan para lang makapwesto ka sa sasakyan. Tapos sila, kung makapag-desisyon sila, i-phase out na natin yung mga traditional jeeps na yan. Kasi bulok na yan. Yun po yung pinakamurang pamasahe na kayang bayaran ng mga Maralita. Alam namin kung paano kahirap yung
sitwasyon na nadidemolish yung mga lugar kasi kami rin ay nakaharap sa ganitong sitwasyon. Alam namin kung magkano yung presyo ng mga bilihin ngayon na masakit sa ulo ng mga kababaihan, ng mga nanay na katulad natin. Alam na namin sa sarili namin na kahit kami, kinakaharap namin itong mga problema na to. Kaya ito talaga yung solusyon na magagawa. Yung usapin naman po kasi ng pag-question dun sa kredibilidad namin, kung kaya ba namin gumawa ng batas, ang masasabi po namin, kaya namin pag-aralan at alam namin, dahil nga po yung koalisyong makabayan ay hindi lang naman po tumatakbo para sa sarili niya o sa sektor niya, magkakaugnayan po talaga tayo, di ba? Kaya nga, yung panawagan ng mga magsasaka, bit-bit din natin, kailangan talaga ng tunay na reforma sa lupa. Kasi alam namin, pag nagkaroon ng maayos na ani at produksyon ng magsasaka, makikinabang kami mga consumer, kami mga maralita, makaka-avail kami ng mas mura at mas maraming pagpipilian ng mga pagkain na ihahapag sa bawat lamesa ng bawat pamilya. Yun po. Napakaganda po, no? Sa amin po, sigurado na kayo na aming iboboto. At alam po namin. Saka yung Opo. pong Yung, batas na, opo. halimbawa, yung pong gagawin yung batas, alam po namin na ang gagawin yung batas ay mas pabor po talaga sa Sa ating mahihirap. lahat ng mahirap, na Opo. lahat po ng tao ay makikinabang po sa dami. Opo. Hindi lang mahihirap, pati yung So, ibang pati po tao, yung mga mga mayaman, makikinabang din po sa middle batas class. yung gagawin kung sakali mang Napakaganda kayo po kasi makalusot. tunay na reforma, industrialisasyon, dagdag na sahod. Opo. Yun Opo. lahat po ang pangunahing Yun po talaga kailangan. yung kailangan natin pambansang industriya para nga po wala na hong pamilyang maghihiwalay kasi kailangan pang mag-OFW ng tatay o kaya ng nanay, ng mga anak para malayo sa pamilya, sa mga magulang. Siyempre, yung pagpapaayos ng agrikultura natin. Sabi, di ba po, kung napakasimple lang naman ang gusto nating mamamayang Pilipino, makakain ng 3 beses sa isang araw, makapagpaaral ng mga anak, at kayang-kayang gawin yan nang hindi natin kailangan magpakontrol sa mga dayuhang bansa. Kasi sila lang naman yung umuubos ng natural resources natin, imbis na para sa atin. Di ba? Yung galunggong sa Pilipinas, magkano na po ang kilo? Is 300. Dito hinuli sa bansa natin, pero iba yung humuli. Tapos sa atin din ibebenta. Ganon din yung mga ginagawang produkto ng mga manggagawa. Sila ang gumawa. Kaya nga talagang pag pag inintindi lang po talaga ng pamahalaan at yung ilan din natin mga kababayan, no? Kasi gagamitin na rin po natin itong pagkakataon para maglinaw nga kasi marami hong nagagalit sa kadamay. Excuse din po kasi 'di ba alam naman natin OFW, marami pong nagsabi na itong mga kadamay na to nagnakaw lang ng bahay samantalang kaming OFW nagpapakahirap kami, wala kaming bahay na sarili. Sa totoo lang po yung nangyaring Occupy Pandibo sa mga tiwangwang na pabahay, hindi naman po yan isang araw lang nangyari. 2 taon po yan na nakipagdialogo ang mga maralita sa iba't ibang ahensya ng gobyerno natin. Pero dahil nga po sa napakatagal na pakikipagdialogo, wala pong maayos na ibinibigay na tugon yung ating pamahalaan. Kaya po napunta doon sa pag-occupy. Pero sabi ko nga, nung minsan may komento po akong sinagot. Sabi ko nga, ano po ba ang gugustuhin ninyo? Yung buwis ng mamamayan na pinagpagawa ng bahay ay hindi mapakinabangan? O yung nagkaroon ng tao doon sa mga bahay para i-secure niya? Kasi syempre po, di ba, pag may tao doon sa bahay, aayusin niya. Aanuhin niya yun, pahuhusayin niya dahil yun na yung bahay niya yun naman yung ginagawa ng mga kababayan natin at mahigit po 6,000 pamilya ang nagkaroon ng pabahay mula doon sa mga tiwangwang. At marami pa hong tiwangwang na pabahay sa ating bansa. Kaya nga sa mga dialogo rin namin, sinasabi namin, bakit hindi yung mga tiwangwang na mga pabahay yung i-monitor ng ating pamahalaan, tapos yung mga nagiging biktima po ng mga kalamidad, 'di ba? Ayusin na lang yung bahay kaysa
Relocation. bagong pagpapagawa na gagastusan na naman ng pondo. Di ba? Pwede na nga po magamit yung ibang pondo para doon sa mas iba pang mga pangangailangan ng pamahalaan ng mamamayan natin. At syempre po talaga, yung paggamit po talaga ng pondo na ang laki-laki ng confidential fund, ang laki-laki ng pondo ng NTFL, CAC, pero saan naman ginagamit? Hindi naman po para tulungan yung mamamayan, kung hindi pa nga supilin yung karapatan natin sa mga pagkilos, sa pagpapahayag. Kaya po talaga yung pangangasiwa po, no, yung malaking problema sa atin. Eh, meron naman po silang iniaalok na tulong yung pong pagpapautang. Kaso malaki Di naman ba? ang interest. Di ba? Lalo din pong pahihirapin yung mahirap kasi wala na nga po eh. Kaya nga nangungutang. Eh. Ibig sabihin, mahirap na nga po. O pauutangin. Saan naman po kukuha ng Pambayad. pambayad ng na sa... Yun nga Tapos ho, di ba? i-interesan pa po nila. Di ba po talaga para po talagang lumulubog na sa kahirapan talaga yung ating mga kababayang mahihirap na. Oo. Bigyan na lang Imagine po na nila. lang po natin. Opo, yung mga, ano nga, yung mga ambulant vendors, di ba, mangungutang yan, 5, 6, sa kung Mm, saan sa mga lending para lang may itinda. Tapos pagdating dun sa pwesto nila, haharasin sila ng mga clearing operation, kukunin yung mga paninda nila, minsan nga daw, pati yung mga kinita na nila, yung napagbilhan na nilang pera, nakukuha din. Tapos, ano talaga, iiyak na lang yung kapwa natin Maralita, di ba nakakabagbag po ng kalooban. Ganito ba dapat talaga yung nangyayari? Alam natin hindi. Pero bakit ito yung nangyayari? Kasi pinababayaan ng pamahalaan natin na maging arugante yung mga nasa pwesto. Dahil sila mismo, mga ganun din. Kaya yung mga sumusunod sa kanila, ganun din yung nagiging ugali. Natatapakan yung mga karapatan ng mga kapwa natin, mga maralita. Habang sila, nagpapakasaya, di ba ba? Yung inaagaw yung kabuhayan ng tao, tapos sila tumatawa pa, nakakapanggigil po talaga pag nakikita mo eh. Nasaan na Kakahiya. talaga yung hustisya sa ating bansa. Okay, Sige, medyo ano na rin po tayo sa ating sige, oras, sige. no? Bilang panghuli po, no? Una po, napakaraming sana po sa susunod ulit, makakapanayan pa rin namin kasi marami po matututunan. Pero dahil po, kapos din tayo sa oras, baka po pwedeng mahingan po kayo naming mensahe ninyo at panawagan na rin sa ating mga taga-subaybay at tagapakinig, lalo na po dito sa mga OFWs dito sa Europa. Ayun po. Una, nagpapasalamat po ako muli dahil sa inyong imbitasyon at huwag po kayo mag-alala dahil lagi po namin kayong bibigyan ng pagkakataon pag interviewin nyo kami kasi pagkakataon din po namin ito para maglinaw at mas makilala pa ng mga kababayan natin. Sa lahat po ng mga kababayan nating migrante sa iba't ibang panig ng bansa at syempre sa mga kapamilya po ninyo, meron na po tayong alternatibo para dun sa maayos na mga ngasiwa sa ating mga batas sa halalan, no? Nandirito po ang Koalisyong Makabayan. Ako lamang po ang kaharap nyo ngayon, si Nanay Mimi Doringo mula sa Urban Poor o Maralitang Tagalungsod at binibitbit natin yung panawagan para sa katiyakan sa hanap buhay, katiyakan sa paninirahan, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at mga bayarin at mga batayang serbisyo na alam nating tutugon sa pangangailangan ng mga kapwa Maralita. Pero bukod po dyan, kompleto ho kami. Wala na ho kayong hahanapin pa. May manggagawa, may para sa kalusugan, may teacher, may para sa kababaihan, para sa migrante, sa magsasaka, sa mangingisda, sa human rights defenders, sa transportasyon, no, sa mga kapatid nating Moro at mga katutubo. Buong-buo po yung representasyon ng ating sektor para pangasiwaan yung mga susunod sa na mga kababayan natin. At sana po sa mga kababayan natin, dahil alam naman po natin kung gaano ka tindi yung krisis na kinakaharap, huwag po nating ipagpalit sa napakaliit na ayuda. Hindi po tayo nag-uusap dun sa kailangan lumaki muna yung ayuda bago tayo tumanggap. Pero ang sinasabi po natin, huwag po nating ipagpalit sa ayuda na ibinibigay ng mga politiko yung ating prinsipyo at yung
yung ating pong karapatan para bumoto ng tama kasi naniniwala po tayo na babawiin at babawiin nila ito sa atin ng higit pa sa inaasahan natin. Isang araw lang po tayong gagawa ng pinakamabigat na desisyon sa buhay natin. Pero ang balik po nito ay ilang taong paghihirap ng ating mamamayan. Hindi lang po ng sarili ng taong bumoto. Kaya po kung dati po nag-iisip tayo, ngayon po talaga maging matalino na tayo dahil may alternatibo mula doon sa mga kilalang pamilya, mga sikat, at mga alam na nating mga nakapwesto ngayon. Hindi po usapin ito ng kung ano yung pangalan at apelidong bit-bit natin. Usapin ito, sino nga po ba talaga yung maglilingkod para sa ating mamamayang Pilipino. Kami po, ang hatid namin ay ginhawa at nais namin talaga ang ginhawa para sa taong bayan. Kaya po nandirito po ang Makabayang Coalition kung saan nakabilang po si Nanay Mimi Doringo nyo. Marami pong salamat at magandang gabi po sa ating lahat. Okay. Maraming salamat din po. Kami Mimi Doringo, ano po. Yun, kagaya ng nabanggit na ni Mimi, no? Maging matalino po tayo sa pagboto, mga kababayan, no? Napahalaga na magiging mahusay na pagpili. May alternatibo pong binubukas sa atin. Yun po ang ating pag-iisipang maigi para po sa kinabukasan ng ating pamilya, para kinabukasan ng bayan. Okay, maraming salamat po, Mimi. At sa susunod po, Maraming salamat po kayo po. ay aming mga kapanayam po. Opo. Ingat po kayo. Yan po. Salamat po. Magandang Salamat gabi. po. Yan po palagi. Okay. Yun po, mga taga-subaybay, kasama po natin si Mimi Doringo, ang isa po ay leader Maralita at siya ang General Secretary ng Kalipunan Damayang Mahihirap at Kadamay at kandidato rin po sa bilang senador sa ilalim ng Makabayang Coalition.